Gandang umaga po, JWO family. Nelma ulit, Jesus the Way Up Ministries, Monrovia, California. Maligaya at manigong bagong taon po sa inyong lahat. At naway maging effective at successful tayo sa ating gawain, sa ating Panginoon, para sa taong 2024. Ating pong tatalakayan ngayong umagang ito ang subject matter na pananalangin. Tutuloy po natin ang ating pag-aaral ng intercessory prayer at umpisahan po natin sa panalangin ni Jabez. Sino si Jabez sa Biblia? Si Jabez ay isang napakaliit na karakter sa Biblia at ilang beses lang siyang nabanggit sa lahat ng aklat ng 1 Chronicle. At sa 1 Chronicle chapter 4 verses 9 to 10, sinasabing ganito pong sinasabi. Si Jabez ay mas marangal kaysa sa kanyang mga kapatid. Pinangalanan siya ng kanyang ina na Jabez na nagsasabing, ipinanganak ko siya sa sakit. Sa Hebreo, ang katumbas ng Jabez, ng pangalang Jabez, ay nangangahulugang siya ay nagdudulot ng sakit. Gayon din, sa kultura ng Hudyo, karaniwan ang pagbibigay ng simbolikong pangalan na para bagang naghuhula ng kinabukasan ng isang tao. Kaya sa dahilang labis na nasaktan ng kanyang ina sa kanyang panganganak, hindi pangkaraniwang panganganak, kaya pinangalanan siyang Jabez. Hindi po the best, Jabez. Sa pagbibigay ng pangalan ng kanyang anak na si Jabez, malamang na nakakita ng pangitayan ang kanyang ina sa mga mangyayari para sa kanyang anak. Maaaring nakakita siya na ang kanyang anak ay magkakaroon ng malungkot na kinabukasan, na ang buhay nito ay puno ng mga sakit at kalungkutan. Gayunpaman, hindi ito pinayagan na mangyari ni Jabez. Sinuway ni Jabez sa lahat ng pagkakataon, pati na ang kanyang inaakalang tadhana ng kanyang ina at ng iba pa, na siya ay magiging malungkot at masakitin. Siya ay naging isang taong taimtim sa pananalangin. At siya ay naniwala sa kanyang mga panalangin at ito'y pinagkaloob sa kanya ni Yahweh. Kaya imbis na Jabez, naging the best siya. Ang pamana ni Jabez ay pamana sa pananampalataya at pananalangin. Pinagpala ng Diyos si Jabez ng kasaganahan, hindi bilang kapalit ng kanyang mga pananalangin, kundi dahil sa kanyang pagsunod sa kalooban ng Diyos sa kanyang buhay. Kaya naman hindi natin dapat basahin ang kanyang panalangin bilang paghingi ng pribadong pagpapala, kundi bilang bahagi ng mga taong pinangakuan ni Yahweh at pinagtipan ng Diyos. Mas sigasig sa pag-aaral at pagsunod si Jabez sa batas at mapanalangin nagtiwala siya na si Yahweh ang magbibigay sa kanya, ang maggagabay sa kanyang buhay. Sa katunayan, ang lungsod na pinagtitirahan ng mga eskriba ay pinangalanan kay Jabez dahil sa kanyang kaalaman sa batas at pagsunod dito. Ang kanyang pamana ay nanatili ng matagal sa panunulat ni Ezra dahil sa maraming disipulo ang itinuruan niya. Para sa tamang interpretasyon ng kanyang panalangin, dapat ito'y basahin natin sa pamamagitan ng mabisang lente sa espiritual at hindi lente ng materialismo. 4 na bagay ang pinagdasal ni Jabez. Una-una, na siya ay pagpalain ng Diyos. Ang mga pagpapala ng Diyos lamang
ang nagbubunga ng tunay na kasiyahan. Ulitin ko po, ang mga pagpapala ng Diyos lamang ang nagbubunga ng tunay na kasiyahan. Maaaring tayo ay humiling ng pagpapala. Subalit tandaan po natin na ang Diyos lamang ang siyang maaaring mag-utos ng ating pagpapala. Pangalawa, napalawakin ng Diyos ang kanyang teritoryo. Ang pagpapalawak ng teritoryo na ipinagdasal ni Jabez ay konektado sa tanawin ng kanyang puso. Hindi mga ari-arian ang kanyang iniwan, kundi maraming disipulo. Ang teritoryo ng kanyang puso ay lumawak at umapaw sa mga tao nakapaligid sa kanya. Ang panalangin ko po ay naway ang Diyos, naway palawakin ng Diyos ang ating mga puso at sana na may ito ang ating hangarin sa ating mga panalangin. Pangatlo, na makasama ni Jabez ang kamay ng Diyos sa lahat ng kanyang tutunguhan at sa lahat ng kanyang gagawin. Pinagdasal ni Jabez na makasama siya ng Diyos at protektahan siya mula sa magiging Jabez. Tandaan niyo, ang kanyang pangalan ay nangangahulugang sakit at kalungkutan. At meron po prophetikong kahulugan ito. Kaya kung ano ang ibig sabihin nito, yaon din ang magiging buhay niya. Na iwasan niya ang kasamaan ng kasalanan, kasamaan ng kaguluhan, at sa lahat ng kasamaang balak sa kanya ng mga kaaway, upang siya ay hindi masaktan o gawing tunay na Jabez, na isang tao malungkutin na kagaya ng ibig sabihin ng kanyang pangalan. Naiingatan siya ng Diyos sa kasamaan. Lahat ng kasamaan na mapupunta sa kanya o dahil daan na kanyang na iniisip ng kanyang mga kalaban. Kasama na po ang demonyo ron. Kasamaan ng kaguluhan at kasamaan ng balak ng kanyang mga kaaway. Lahat po yun ay pinagdasal niya na mawala. Hindi naman mawala, kundi siya ay ingatan ng Panginoon at bigyan ng proteksyon. Ipinangako po sa atin ng Diyos ang ating araw-araw na provision. Ang ating pagkain, bubong sa ating tinitiran, damit sa ating sinusuot, at hindi ang kasaganahan tulad ng maling paniniwala ng ilan. Ipinangako rin ni Kristo na magkakaroon tayo ng problema sa buhay na ito. Nabuhay si Jabez sa panahong pinahintulutan ng Diyos ang pagkawasak sa Israel. Bunga ng kanilang paghihimaksik. Sila ay sinako at dinala sa Babylonia bilang mga bihag ng digmaan. Dahil dito, sa pananaw ni Jabez, ang anumang provisyon ng Panginoon ay kasaganahan at kaunlaran. Uulitin ko po. Dahil dito, sa pananaw ni Jabez, ang anumang provisyon ay kaunlaran at kasaganahan. Ang layunin ng Diyos ay baguhin ang ating puso upang maging katulad niya tayo at upang para maging katulad tayo niya at upang matiis natin ang mga pagsusubok sa buhay na ito. Mahalagang tandaan na sa ating pag-aaral na ang Diyos ay sumasagot sa mga panalangin ng mga tao sa pamamagitan ng kanyang kalooban at di dahil sa ating mga kagustuhan. Ang manalangin tulad ni Jabez ay nagsisimula sa pagsuko ng ating buhay sa Diyos at hayaan siyang magpinta ng ating buhay sa isang blankong papel o canvas. Ilahatag po natin ang ating mga hangarin at mga kailangan ng buong pusong katapatan sa kanyang paanan nang walang pag-aalinlangan
na ilalagay niya tayo sa tamang landas. Manalangin tayo ng tapat sa pamamagitan ng ating personal na kaugnayan kay Jesucristo para sa makadiyos na pananaw sa ating layunin sa mundong ito. Nelma ulit, Jesus the Way Up Ministries, Monrovia, California. Magandang tanghali na po sa inyong lahat.